Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una.
Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makapagsamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at tadhika. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapanalig, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sisters and brothers, mga kapanalig, kung atin pong balikan ang ating katekismo, mayroon po tayong tinatawag na 7 capital sins. Mga pangunahing kasalanan, 7 capital sins. Isa po dyan sa 7 capital sins na yan ay yung tinatawag na greed. Greed, no? Okay, ito po ay kasakiman, no? Ayan, ang ating mga opisyal ay tila baga ay mayroon nito. Hindi naman po lahat, pero alam naman natin ang mga nangyayari, yung mga ghost projects na yan ng gobyerno, iba't ibang ahensya. Bakit ba mayroong ganyan? Dahil po yan sa greed, no? Kasakiman. Ang dami mong greed, kasakiman. At yan po ay malaking kasalanan. Dahil po sa kasakimang yan, marami po magdurusa. Marami ang nagdurusa. Okay? Sana maalis ito sa ating buhay, ang kasakimang ito.
ito po ay wala sa katinuang paghahangad na magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng maraming pera, maraming ari-arian, at illegal pa na nakuha. Kung ang isang tao ay nagsusumikap na maaari siya ay umunlad at yumaman, kahit pa paano ay galing sa kanyang pagsisikap at mga legal na mga transaksyon. Okay, yumaman siya. Okay, pero ang mahalaga din doon, ang ating social responsibility. Ang mga biyaya na binigay sa atin ng Diyos, hindi lang para sa atin yan, para din yan sa ating kapwa. Anong sabi ni St. Paul? Walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa kanyang sarili lamang. Dahil tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Social responsibility. At may mga pagkakataon, mga kapanalig, kapatid, sisters and brothers, na yung grasya ng Diyos na ibibigay sa tao, ipinadadaan sa atin para tayo yung magbibigay. No, we become a conveyor or channel. Pero yun na nga, nakakalimutan ng iparating sa kanila dahil sa ating kasakiman. Kasalanan po yan. Anong sabi ng Panginoon dito sa ating Ebanghelyo? Napakalinaw ang sinabi ng Panginoon. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Kapag ang tao ay nagiging sakim, hindi na ang totoong Diyos ang kanyang sinasamba, kundi ang kayamanan. So ito yung idolatry. Idolatry ito ang pagsamba sa kayamanan. At tila baga ay dumadami ang mga taong ganito na hindi na Diyos ang sinasamba, kundi ang kayamanan. At gagawin lahat kahit na illegal, kahit na masama, kahit na labag sa utos ng Diyos, gagawin yumaman lang. Makamtan lang ang maraming kayamanan. Kita natin kung gaano kalala ang kasakiman. Tatalikuran ang Diyos. Tatalikuran ang Diyos at yayakapin ang kayamanan dahil sa kasakiman. So ito po ay talagang isa sa 7 capital sins. Of course, ang number 1 po sa listahan ay yung pride, kayabangan. Gusto magkaroon ng maraming pera para makapagmamayabang. Gusto ay maraming sasakyan, maraming bahay, ang gagarang mga damit, mga alahas, mga gadgets. Para saan? Para maipagmamayabang. Magkaugnay nga ang kayabangan at kasakiman. Ingatan po natin ang ating mga sarili na huwag maging alipin ng kayabangan at kasakiman. Ang gusto ng Diyos, napakalinaw. Ang gusto ng Diyos ay tayo magpakumbaba. Magpakumbaba. Humility. To be humble. At to be generous. Mapagbigay. Imbis na gahaman, ganid. Maging mapagbigay tayo. To be generous and to be charitable. Tayo ay nagkakawang gawa, naaawa sa kapwa. Yan ang gusto ng Diyos. Sa mga kapanalig, sisters and brothers, check natin ang mga sarili natin. Ako ba ay naging palalo, mayabang? Dapat maalis ito sa buhay ko. Ako ba ay naging sakim, naging ganid? Dapat maalis to sa buhay ko. Dahil kapag meron po tayo nito, ay magkakasakit po tayo. Magkakasakit tayo. Kaya simulan na nating alisin ito sa buhay natin. Dahil wala po itong
maibibigay na kabutihan. Dahil ito nga ay vices, ito nga ay sins, kasalanan po yan. Ayaw ng Diyos yan. At tayo ay mawawalay sa Diyos kung ito ang ating yayakapin, ang kayabangan at ang kasakiman. Ang kasalanan ni Adan, ni Eva ay kayabangan. Gayon din yung isang grupo ng mga anghel na gustong pumantay sa Diyos at gustong tumaas pa sa Diyos, sila po ay naging disobedient. Ayaw nang sumunod sa Diyos. Ano nangyari? Gusto nilang tumaas, nilaglag po sila ng Diyos. Ito po mga fallen angels. Mga fallen angels na ito po nagiging devils. Okay? At ang mga tao ay kanilang uudyukan upang maging mayabang, upang maging sakim. Kaya pagka tayo po naging mayabang, nagiging sakim, at tila bagay naging alipin na tayo ng demonyo. Dapat maalis ito sa buhay natin. Ang kayabangan ay dapat mapapalitan ng kapakumbabaan. Ang kasakiman ay dapat mapapalitan ng pagiging mapagbigay. Mapagbigay, no? Generosity and sharing of our blessings. Ayan, malapit na naman ng Christmas, During Christmas season, mayroong tayong kinakamta na ang sarap nga kantahin, pero kung minsan hindi natin nagagawa. Ano yung kanta yan? Ang sabi, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Nagagawa ba natin yun? Sana. Magbigayan tayo. Sharing of our blessings. No? And be aware of our social responsibility. Okay? Let us get rid of greed, kasakiman. Let us get rid of pride and arrogance. Yan. Kayabangan, paging arrogante, alisin yan sa buhay natin. Kasakiman. Alright? Sana ay maging bahagi ito ng ating offering sa Panginoon. Habang iniaalay natin ang ating mga sarili sa Panginoon, ay inaalis natin ang mga bisyong ito, ang mga kasalanang ito. Dahil malaki ang maidudulot na pinsala ito, hindi lang sa buhay natin, kundi sa pamilya natin, sa komunidad natin, at maging sa bansa natin. Kapag tayo po ay punong-puno ng kayabangan, punong-puno ng kasakiman. Ang ibang kasalanan ay talagang mangyayari kapag meron yan. Kaya capital sins ang tawag yun Dahil dyan nanggagaling ang iba pang mga kasalanan. Dahil sa kayabangan, dahil sa kasakiman, nagsisinungaling ka na. Gumagawa ka na ng mga illegal dahil dyan. Kaya ito talaga ang dapat nating gawin. At sisimulan natin ito sa ating mga sarili. Check natin mga sarili natin. Patuloy nating pinapanalangin ang mga kapatid nating may sakit, may karamdaman, no? Okay, physically sick, and somehow also spiritually, and the moral sickness of our country, in terms of pride, arrogance, and greed, kasakiman, ganid. Ang sabi nga natin ay, Lord, heal our land. Panginoon, pagalingin niyo po ang aming bayan. Hindi lamang sa physical na sakit, bodily, sa katawan, kasama na sa isipan, mentalidad, at sa aming moral life. Ang buhay na moral, ang buhay ng pakipag-ugnayan sa kapwa, at lalo na ang aming tungkulin sa pamahalaan at ang tungkulin ng pamahalaan sa mga mamamayan. We pray
And we ask for the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary and for all the saints, especially our Mother, Help of Christians, Our Lady of the Holy Rosary. We are still in this Rosary month, Our Lady of the Holy Rosary. Let us pray the Holy Rosary with all devotion and with the penitent heart, pagsisisi sa ating mga kasalanan. God bless you all. Magsitayo po ang lahat. May pananalig na walang maliw na pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ng mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga reliyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang katarungan at pagkapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panglipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakakaangat sa buhay at matuto tayo magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahan walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ikahihimlay ng kaluluwa ni Juanito Garcia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian.
Manalangin mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyang tinapay, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Iyon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, aming ina ng Santo Rosario, kaisa ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Diyos Ama, hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan na pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, naririto ang ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng alak at tinapay. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad na mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gagaling na ako. Gagaling na tayo. And may the healing power of the Eucharist be upon us now and forever. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob,
na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog upang mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang liwanag ng dasal ay umaabot hanggang langit. Ialay ang inyong e-candle at e-mass card ngayong undas at ipanalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, Local 129-131 at 137, o mag-text sa 0917-631-4889. Ulitin niyo po, 0917-631-4589, at hanapin lamang si Miss Rene Jose or si Miss Ali Nahe. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Naway pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo at isabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.